At patuloy pa nga rin ang pagdating niya sa The Heritage Park sa Taguig ng ilang malalapit na kaibigan ni Dolphy para makiramay sa kanyang mga naulila. May ulat on the spot si Lay Alzus. Lay? Rafi, bago natin nabanggitin yung mga personalities na dumalo ngayon dito sa burol ni Comedy King Dolphy, ay mabanggit din lang natin na yung ibang mga fans na narito ngayon para masilayan ang labi ng Comedy King ay nanggaling pa sa malalayong probinsya. Nakausap natin si Nora Fernandez, tindera siya ng kandila sa Manawag sa Pangasinan, at suki niya si Dolphy. At nung Pebrero daw, nang huli silang magkita, ay sinabihan daw siya ni Dolphy na pumunta siya kapag namatay nga ang Comedy King. At kwento niya nga na napakamatulungin ni Dolphy. Narito ang kanyang payag. Ining, pag namatay ako, pupunta ka ba? Sabi niya. Manong, sabi ko, matagal pa naman ang buhay niyo. Baka mauna pa ako kaysa sa inyo, sabi ko sa kanya. Bata ka pa, ako matanda na, sabi niya. Sabi niya nung tinapik na uli ako nung pag-akit niya. Tapos nung pagbaba, sinabi niya, Ining, pag namatay ako, dumalaw ka, huwag kang magsuot ng puti. Gusto ko itim. Sabi niya sa akin. Sabi ko, nagulat ako. Bakit mo manong matagal pang buhay niyo? Ako sa kanya. Tapos pagtalikod na niya, joke-joke lang yun. Ito naman, matagal. At Rafi, nag-request ang pamilya na bigyan sila ng privacy sa linggo, sa araw ng libing, at kaya't hindi bubuksan itong Heritage Park sa publiko. Pero may designated area naman ng media, kaya yung mga fans ay maaari pa rin masaksihan ang libing sa telebisyon. Pina-finalize pa raw ng pamilya ang mga detalye ng libing, pero ang libing ay mangyayari daw bandang alas 2 o alas 3 ng hapon. At nagpasalamat nga ang pamilya Quezon kay Pangulong Aquino sa pagdedeklara nito ngayong araw bilang National Day of Remembrance. Nakausap natin kanina si Mariquita Quezon na nakabase sa Amerika. Isa siya sa mga anak ng Comedy King. Kwento niya nga ay extra sweet daw talaga itong si Dolphy sa kanyang mga anak na babae. Ang bukol na sa lahat po ng mga fans, miski hindi niyo po kilala ang daddy ko, na parang I know he touched your heart in more ways than one. Sana po iwanan yung alaala, yung laughter at joy na ibinigay niya sa inyo para naman po hanggang sa mga generations ng mga anak apo nyo, nandun pa rin po sa puso ninyo ang alaala ng daddy ko. Rafi, inikutan natin kanina yung puntod kung saan ililibing si Dolphy, pero humiling yung mga taga-Heritage Park na wag muna itong kunan. So yung mausoleo ay saka na lamang daw itatayo. So nalaman natin kanina kay Mariquita Quezon na isa lamang sa kanilang mga kapatid ang hindi makakauwi. Ito nga raw ay yung si Romel na nakabase sa New Jersey, at hindi raw makakauwi ito dahil sa trabaho. At nagkapanayam din natin, Rafi, kanina si Bibet Orteza na siyang author ng biography ni Dolphy. At dahil nga marami ang naghahanap nitong libro tungkol kay Dolphy, ay nag-release daw ng mga bagong shipment ang publisher. At ang proceeds ng sale ng libro ay mapupunta sa Dolphy para sa Pinoy Foundation. So ang mga beneficiary nito, Rafi, ay yung mga nangangailangan nating mga kababayan. So mamaya, Rafi, ay turn naman ng mga kasamahan ni Dolphy sa Sampaguita Pictures na magbigay pugay sa kanya. At alam naman natin na ang Sampaguita Pictures ang nagbukas ng pinto kay Dolphy sa larangan ng pelikula, at magbibigay pugay din sa kanya ang mga kasamahan niya sa John and Marcia, kung saan naman talagang sumikat si Dolphy sa larangan naman ng telebisyon. So kanina ay may mga dumalaw na sa kanya dito na mga kasamahan niya dati sa Sampaguita Pictures, kasama sa kanila si Karina Mujer na nakatambal ni Dolphy noong 1960s sa 3 pelikula. Ayan, pinapakita niya yung mga choreography nila nung mga panahong iyon. Ang isang masaya yung nagsishooting kami 3 days, 3 nights, wala kaming tulugan. Tapos may eksena doon na silang dalawa ni Chiquito na ospital. Ngayon, habang nakadextro sila, naghihilik na. Ako lang ang gising. Sabi ko nga, andaya nyo naman dalawa, tinulugan nyo ako. Kaya tawanan lang sila. Si Dolphy isang masayahin tao, matulungin sa kapwa, mapagbigay, at madasalin siya.
Kabilang sa mga namataan natin na narito ngayon sa Heritage Park ay ang aktor na si Rex Cortez. Narito rin ngayon ang dating senador na si Freddie Webb. Gayon din ang aktor na si Joel Torre at iba pang mga kasamahan sa industriya ng showbiz. At Rafi, itong public viewing ay magtatagal hanggang alas 3 ng hapon ngayong araw at pagkatapos nito ay bukas na ulit ito bubuksan sa publiko bukas ng 8 a.m. hanggang 3 p.m. Pagkatapos nun ay pribadong oras na para sa pamilya. Yan muna Rafi ang pinakasariwang balita mula rito sa Heritage Park sa Taguig. Balik sa'yo. Lay, kung sarado sa publiko yung mismong libing ni Dolphy, paano yung mga, I'm sure, dadagsa ng mga fans doon sa labas ng The Heritage Park? Maglalagay ba sila ng big screen para naman makita yung mismong libing? Yes. Rafi, pakiulit lang yung tanong mo. Lay, yung mga fans na dadagsa dyan sa labas ng The Heritage Park, nabanggit mo kasi na sarado sa publiko yung mismong libing. Paano yung mga naroon sa labas? Maglalagay ba sila ng big screen para naman makita yung mismong libing ng kanilang idolo? Ngayon, Rafi, inikutan natin yung area. Wala naman tayong nakikitang mga big screens, pero may mga nakaset up na ng mga OB-van ng mga TV networks. Kaya ngayon pa lang, nakikiusap na yung pamilya para hindi na raw din mapagod yung mga fans na pumunta dito sa Heritage Park ay sa television na lang manood kasi talagang nire-request ng family na ibigay sa kanila yung oras ng libing na irespeto yung kanilang privacy. Total naman daw ay mapapanood naman daw sa television at masasaksihan ng mga fans ni Dolphy yung paghahatid sa kanya sa huling hantungan. Rafi. Okay, maraming salamat, Lay Alvis.